Right mga kamukil, magandang hapon no. Time check tayo, alas 3 ng hapon mga kamukil. Galing tayo ng Katalunan project mga kamukil. Nag-umpisa na kasing nag-tiles doon no. So kanina doon ako mga kamukil, umaga hanggang alas 12. Kasi nag-layout tayo doon sa tiles no. O tingnan nyo na lang sa previous upload natin mga kamukil. Tumatawag, sino ba to? Hello. Okay. Ito yung update natin sa Panabo project mga kamukil no. Ayan. Oh, yan na, yung update natin sa Panabo project. Previous upload natin mga kamukil, wala pa tong hindi pa namin natapos sa pag-flooring yung grahe, ngayon natapos na siya mga kamukil ay no. So malinis na, dito na kami nagtratrabaho sa part na to kasi nandito yung pinakamagandang spot na pagtratrabaho no. Kaya hinahabol ko mga kamukil na ma-flooringan to dito. So ngayon maganda na yung flow o plastada ng trabaho. Dito sa harap mga kamukil, previous upload natin, wala pa tayong hindi pa tayo nakapag-layout ng pader dito. So ngayon, ito na, kapag tayo na tayo ng 3 poste no. Bali 4 na poste yung nangyayari dito sa pader na to. Sa 2, 3, 4 doon. So dyan mga kamukil yung ating sliding gate papunta dito no, yung palo niya. Bukas, asahan na natin na matatapos to sa pagpile nila foreman no. So pasok tayo dito sa loob. Yan. So yung update dito, ito mga kamukil, nagpapabrikit ng ano, parlina. Aw, anong hiwi kayo aw? Hiwi kayo eh. Gunite bor, gunite. Hello, ito raw sa tumoy oh. Hiwi kayo tanawon. Bali-bali ha. Ayan, kailangan mga kamukil maingat na. Oo, matuwid, may guide. Dito sa loob, nag-flooring na naman dito mga kamukil. Gusto ko mauna sa pag-flooring lahat no, bago mag-plastering. Ang habol ko dito mga kamukil, yung matatapon na mga halo sa pagpa-plastering, mapupunta dito sa baba, magagamit pa natin no. Kaysa minsan kasi nakikita tayo ng nagpa-plastering tayo na ganyan pa yung forma. So pag natapon yung halo, hindi na magagamit kasi hindi na mapulot natin kasi may mga bato-bato na yan no. So kailangan flooringan muna. Hindi muna ako nagpa-plastering no. So si foreman sabi niya pwede na magpalitada, sabi ko wag muna no. Kailangan ma-flooringan muna lahat. Flooring muna yung asikasuhin. So ngayong linggo na to, asahan natin makapag-plastering na sila kasi bukas mga kamukil ito na naman yung titirahin. Papalasta naman to para sa pag-flooring. Itong part dito no, itong sa pinakasala nila o living room. Tapos itong isang kwarto. Tatambakan na to dito para ma-flooring na. Okay, yan po yung ating ganap dito, yung ating second floor. Umpisa na mga kamukilo, nakapag-fabricate na tayo ng mga parlina. Iaakyat na naaakyat na namin yung iba. So patuloy pa rin yung pagpapabricate kasi kailangan natin ng 15 piraso mga kamukilo ng parlina dito sa project na to. Ganyan. So one slope lang yung design ng roofing nito mga kamukilo, pero magkakaroon siya ng angle no. Magkakaroon yung forma yung roofing dito. Abangan nyo na lang mga kamukilo. Patuloy tayo sa pagpapabricate. Ayan. Yung mga gamit natin dito mga kamukil, gumamit tayo ng channel bar. Ito yung magiging runner natin sa baba no? Ito yung bubuhat sa pinaka second floor talaga. So, gumamit ako ng channel bar mga kamukil kasi ayaw ko na mag-cantilever beam ng konkrito dito no? Kakaroon tayo ng 150 na balcony dito sa harap. Kaya ginagamit ako siya ng tubular channel no? Channel bar. Tapos doble natin to mga kamukil. Yung ginagawa ko din sa Tigato project no. So ito yung ginagamit ko. Abangan nyo na lang to mga kamukil yung pagyari namin dito no. Papaabot tayo ng dagdag kaalaman dito no. Para sa mga gustong magpagawa ng bahay o gumagawa ng mga ganitong klaseng bahay no. Alam ko namang maraming magagaling no sa paggawa ng ganito. Iba-iba lang tayo ng diskarte. Nasa diskarte na yan no. Lahat tayo na gumagawa ng bahay, may kanya-kanya tayong diskarte. Nasa sa atin na yan kung paano natin dalhin yung ating diskarte no, sa pagtrabaho. Alright. Yan, babadya naman yung ulan mga kamukil. Tag-ulan. Yung buwan ngayon mga kamukil. Okay. Postin natin mga kamukil 2x4 no, na idoble natin. Pagpikit natin yan para mas matibay no. May mabibili naman mga kamukil na 4x4. Kaso lang mas natitibayan ako kapag dinoble natin itong 2x4 na dalawa. Mas matibay siya kaysa yung 4x4 na bibilihin natin. Pagdating kasi sa gitna mga kamukil, nasa mga
mm yung kapal niya, no? O nasa 6, no? 6 to 5 mm yung kapal niya kasi dudublihin yan sa gitna eh. Kaya mas lalo siyang tumitibay. Compare mo doon sa ano, sa 4x4, butas talaga yung tunga nun, yung gitna, no? Butas talaga yung gitna, kaya hindi siya masyadong matibay para sa akin. So ito sa atin mga kamukil, yung gitna niya is may partition pa na napakakapal kasi dinubli natin. Okay. O yan lang mga kamukil, maraming salamat.